Good morning guys. Today nga pala kasama ko si Goji at ang aking brother-in-law na si Mark. Pupunta pala kami ngayon sa Ahos Station 2. First time ko lang pala na pupunta ng Ahos Station 2. Curious lang talaga rin ako malaman kung ano ba yung view kapag nandun ka na. And kamusta na yung daan or yung road papunta sa loob. Mula sa kalsada papasok hanggang dun sa loob papuntang beach. So ito na nga pala yung main road papuntang Mulanay bound nga pala itong daan na to. Actually wala talaga akong idea kung saan yung daan papunta doon, kaya nagpasama ako sa brother-in-law ko na si Mark. So meron daw tayong kailangan likuan dito sa kanan na side. Di ko lang alam saan exactly, pero kaya kasama ko si Mark ngayon para siya yung magturo sa atin ng daan. Ito palang pupuntahan natin ngayon na Ahos Station 2. Medyo mahabang story na to eh. Pero pwede ko na rin naman na ikwento pa konti-konti. O ayan, dito na pala tayo guys. Ito na yung kanan. Alright, first turn right. Well, medyo familiar naman yung kali. Kasi dito rin yung daan papunta dun sa rest house nila Tita Tin, nila Tita Edith. Kaya rin curious ako malaman kasi gusto kong dumaan dito para malaman kung pwede ba dumaan ng mga 4 wheels, mga SUV. Pero hindi ako sure. Sa ngayon mukhang kaya pa naman, no? Medyo malapad naman yung kali. Medyo kailangan mo lang maging familiar dahil may mga liko na pwedeng pag hindi ako nakaliko, pwede kaming maligaw. Ayun. So kaya video ko na rin para medyo maging familiar ako lalo. Maganda yung kalye guys hanggang dito. Hindi ko lang alam kung hanggang saan, kung hanggang beach ba o kung saan man. Pero residential, may mga bahay na rin. Mga halos kamag-anak din namin yung mga nakatira dito. Or kung hindi man nakatira, at least sila yung mga caretakers ng mga lupa ng mga kamag-anak. Ayan, so kung gabi ka dadaan dito, good luck sa'yo dahil wala naman mga signage. So kailangan talaga familiar tayo guys. Ayan, no? Yan, may mga bahay na magaganda pa. Ayan, so far di pa tayo nakakaliko, dire-diretso lang yung kalye. At kung mapapansin nyo guys, yung mga parang bagong tambak na yan na lupa, yan yung project ni Carlos. Yun, no? May excavator, may bako. Mukhang ongoing pa rin, mukhang in progress pa rin yung pagpaganda ng kalye. Si Carlos nga pala guys yung gumawa nito, pero mukhang madami na siyang nagawa eh, no? Parang ang layo na. Medyo big deal guys. One way lang pala yung daan. So, yan, bigayan na lang sa daan. So, at least kasya yung kotse. Yun ang mahalaga. Parang wala pa naman tayo naliliguan. Sinusundan lang natin yung kalye. Ayan, oh, may mga bridge pa, oh. May mga kanal. Oh, mukhang big time talaga yung project ni Carlos. Ang galing ng pagkagawa niya dito, oh. Na-develop na niya. Oh, ayan, no? Big deal yan. Big deal yung mga project ni Carlos. Galing mo, Carlos, ah. Ayan, sabi ni Mark, hanggang dito lang dati daw yung mga project ni Carlos. Pero ngayon, mukhang malayo-layo na eh, no? Tuloy-tuloy lang yung kalye. Kaya lang, may parang dead end dito. Hindi na ako sigurado kung talagang hanggang dito na lang tong design na to. Pero yung sa pagkakakita ko, mukhang ito lang talaga eh. So titigil ka na dyan. Ngayon, dahil nakamotor kami, di diretso pa rin kami. Ayan, so kung hindi kayo nakamotor, maglalakad kayo kung nakakotse kayo dyan. Ayan, medyo malayo-layo rin yung lakad. At saka may mga bahay din dito, may mga nakatira na, hindi ko lang yan kilala pa dahil bibihira akong kahit Ahos to, madami nang nakatirang mga ibang tao.
So, hindi lahat kakilala. Ayan. Medyo yan, challenging lang talaga yung yung kalye. Kung naglalakad ka, walang problema. Or kung nakamotor ka, walang problema. Yan, medyo kailangan mo lang pagtsagaan ng konti. Ayan na, malapit na malapit na. Para nakikita ko na yung dagat. O, yun, ito na nga yung dagat. Alright, so kung may bakod dito, hindi ko alam. Ang alam ko, nabenta na to eh. Or sa kamag-anak pa rin, hindi ako sure. Pero ang alam ko, nabenta na rin yan. Kaya yan, may bakod na. So makikidaan lang muna tayo dito. Itong lupa pala na pupuntahan natin, ito yung pamana ni Tita Tin at ni Tita Edith. Kaya thank you so much po Tita Tin, Tita Edith, at nakarating ho sa amin ang inyong pamana. At sana dumating ang araw na ma-develop natin to ng mas maganda pa at mas ma-enjoy natin. Actually, very thankful ako kasi isipin mo wala na si Nanay Tichang, nakakarating pa rin yung mga blessings niya sa amin hanggang ngayon. Kaya naisip kong bisitahin to ng personal para malaman natin kung ano ba itsura ng lugar, may potential ba, promising ba, okay ba mag-swimming dito pag low tide, pag high tide, okay ba ang location, meron bang mga ibang tao. At ayun, so far so good guys. Makita nyo naman kung gaano kaganda yung beach, wala masyadong bato and wala masyadong kalat. Kaya nung nakita ko to, lalo napa-thank you nanay ako eh. Thank you nanay. And pasensya na kayo guys dito sa video ko kasi talagang gusto ko lang talagang i-record to. Hindi ako magaling mag-video. Gusto ko lang talagang i-share ko ano yung makikita natin dito dahil alam lang natin to eh sa kwento. Pero ang hirap kasing puro imagine lang eh. At least kung medyo meron man lang tayong video na ganito. Meron tayong idea kung gaano kalaki yung lupa. Pero kahit na ito na, nakita ko na mismo ng mata ko. Pero hindi ko ma-imagine yung lupa eh. Hindi ko kasi alam kung gaano kalaki yung 2,500 square meters. Pero nalalakihan ako. Ibig ko sabihin, parang lahat ng spot niya, lahat maganda. So kung maganda lahat ng spot niya, well, promising talaga. And yung mga kalapit na lupa nito guys, meron ng bagong may-ari. Ang narinig namin is i-develop nila, gagawin nila ang beach resort. Kaya meron talagang potential to dahil ito yung pinaka-edge or yung dead end. Yan. Kaya yung shape ng lupa dito medyo paikot, medyo pa-round. And yung makikita natin, yan, yung sa tapat na yan, yung medyo yellow na bato na yan. Yung area na yan ay sakop na Mulanay. So, yan ay tawag natin dyan ay Akos Mulanay. So, itong river, yan yung nagse-separate or yan yung boundary ng Akos Katanawan and Akos Mulanay. At dahil 6 o'clock na lang umaga, matahimik ang buhay dito, maririnig lang yung mga manok, wala masyadong tao. At kung meron man, medyo hindi na ako lumapit kasi hindi ko alam eh. Hindi ako ganun kagaling mag-approach at saka hindi ko alam kung ano iisipin nila. So, hindi na lang muna ako lumapit. Okay lang naman. Importante, nakita ko yung lugar. Ayan, kapatid. Kasama ko yung kapatid ko, si Kuya Rene, aka Goji. Parang ang laki. Ano to sa tatapat, Mark? Akos Mulanay.
At ayan, may mga aroma dyan eh, kaya hindi na ako nakalapit pa. Malalim Mukhang kaya yan? Ito na yung pinakamalapit na kaya. Mababaw lang yan, Hindi ano? ko na kayang lumapit pa banda doon dulo. Kasi may mga aroma na doon. And alanganin yung lalim nitong river. So, pwede ka pumunta dyan kaso putik yan eh. So, for Oo. sure, hindi ka Ang nag-enjoy tubig? pag tinawid mo. Mabibig lang lalim to. Ano? And yun na, dito na nagtatapos yung journey natin. Ito, pwede Medyo to. mahaba yung story na to at for sure di rin naman kayo interesadong malaman. Lumaki ang tubig yung tubig dito. Dito may bagyo. Grabe pala dito. Medyo may pagkahaba yung story. Kaya dito na lang guys. Thank you so much. At sana nagustuhan nyo yung beach. At sana i-develop natin ito